Nakakatuwa nga mga mare, pati nga'y patola natin meron na nga bunga kaya inanin na nga rin natin. Pagkadating nga ni Kuya Noli, pinulot niya na nga rin yung mga itlog nga natin dito. Araw-araw talaga nagbibigay na napakagandang biyaya nga yung mga itik nga natin dahil sa dami nga nilang itlog. Sabi nga namin dati kahit pamprito nga lang ay masaya na nga kami. Kaya lang, grabe din talaga dahil napakadami nga nilang mga itlog, talagang sagana. Tunay nga mga maring tag-araw na dahil nga bumibitak na nga rin dito yung mga lupa kaya kailangan talaga maya nga dinidilig. Eto nga mga itik natin, gustong-gusto na nga rin mag-swimming nga mga mare. Yung papaya nga natin dito, nagsipaglaki na nga rin kaya naman nakakatuwa at makakapagtinola na nga rin tayo. Eto nga si Kuya Noli, nagtabo-tabo na nga lang para sa pagdidilig kasi maya-maya lang ay maglalagay naman nga sila ng tubig para nga sa mga itik. Pagkatapos naman nga nun mga mare, eto't nagwalis na nga rin si Kuya Noli sa mga kalat nga dito. Dahil wala na rin mang gagawin, nagpahinga na muna nga sila mga mare. Eto naman, kinahapunan na nga to, nagdilig na nga ulit sila bago nga sila umuwi. O lang kasi mga mare, pabilis na talaga ang takbo nga ng oras. Yung tipong umaga lang, tapos ngayon hapon na naman. Eto nga si Kuya Noli, ligyan-ligyan nga dito habang nagdidilig nga siya. Ang dami na nga rin bunga pala ng mga talong natin, hindi pa nga natin kinukuha. Bala ko nga dyan magbinanggoongan nga mga mare. Masarap nga yan kasi nasubukan din namin yung kapag bumibili nga tayong lutong ulam. Nuha rin pala nila dito yung mga binhinga ng ating papaya kasi may pagtataniman nga sila dun sa atin, malapit sa atin. Dahil naghahanda na nga rin tayong mga mares para sa tag-ulan kahit naman tag-araw pa lang. Kaya ayan, buti na lang may nagsipagtubo nga dito mga maring binhinga ng papaya o di ba hindi na nga tayo magpapatubo pa. Kaya bago sila umuwi, kinuha na muna nga nila kasi itatanim nga ito nila doon sa atin. Ito naman nga mga mare, kinabukasan, marami nga tayong ginawa. Dahil nabanggit ko na nga rin sa inyo mga mare, may balak nga tayong ilabas na products natin. Kaya ayan, syempre nag-aasikaso na nga rin tayo mga mare paunti-unti at ito nakalala nga tayo nila ate, maraming salamat po. Dapat nga pauwi na nga kami mga mare, kaya lang itong sira naisipan nga dumaan nga dito kila ate Casey na dati nga namin katrabaho at kaibigan na nga namin ngayon. Maibibigay nga daw sila mga mare kiti nga kay tuwang-tuwa na naman nga itong si tatay at meron nga silang ganito. Balak nga natin magpagawa rin ng ganito mga mare sa atin kasi daw napakaganda nga nito. Isang tubo nga lang daw ay napakadami na nga lumalabas na tubig basta na-generator ka. Nakakatuwa mga mare dito, ang dami nga nilang manok at ang lawak ng bakuran nila mga mare. Dahil si tatay kasi madaldal din talaga yung tao na yung kahit sino ay nakakausap nga niya ay talaga naman nga mga mare na pagkwentuhan nila ni Kuya Richard na magbibigay nga daw si Kuya Richard nga ng mga sisiw. Tiyak na matutuwa na naman nga etong si tatay at naway mapalaki nga niya to kasi napakadami nga binigay ni Kuya Richard. Alam niyo ba mga mare, alas 12 nga pumunta dito, nakauwi nga kami alas 5 na paano nawili nga kami sa kwentuhan. Hindi na nga lang talaga na vlog kasi nga lobat nga nadala naming cellphone. Eto na naman nga, kinabukasan na nga ulit to mga mare, umalis na nga rin sila. Nung umalis wala kami kahapon, bumili na nga rin kami ng page kasi wala na rin mga mare. Eto nga si Kuya Noli, paunti-unti natututo na nga siya magkolong-kolong. Sumama na nga rin etong si Ran dahil nga may bibilin nga sila mga mare para isang lakaran na nga lang. Bukod nga mga mare sa bibilin nga nila, meron kami nabasa sa comment section na sa ibang bansa nga daw etong kamatis ay nilalagay nga sa freezer. Naman sabi ni Ran, tama nga naman na ilagay nga namin yun mga mare para sa ganun kahit nga mahal yung kamatis meron tayong kamatis na imbak. Dahil napakadami rin talaga ng bunga ng kamatis nga natin mga mare. Kayo ba mga mare, alam nyo rin ba yun yung pag-iimbak nga ng kamatis ilalagay sa freezer? Kasi kami nabasa lang namin sa comment section dahil ayun nga daw ang ginagawa sa ibang bansa. Kaya nang pagtapos nga nila dito magsipaghakot nga ng page, kaya ayan pumunta na nga rin itong si Ran parang mamitas dahil napakadami ng bunga, pulang-pula na. Ito pa nga yung naiwan nga natin mga mare nung nakaraan bago nga tayo umalis. Kaya naman nahinog na nga lang din sa puno etong mga kamatis nga natin kaya parang candy tuloy. Sabi ko nga kapag sobra nga gagawa nga rin tayo ng tomato sauce dahil sa panahon nga kasi ngayon mga mare kapag wala kang alam mag-search ka lang malalaman mo na nga lahat. At eto nga mga mare, meron nga din tayo dito mga labuyo, tamang-tama sa mahihilig nga sa sili. Kasama pala nila si Kuya Mark nga mga mare kasi aalis nga kaya hindi mo na nga siya sumama doon sa Centro Mall. O siya, tingnan nyo, pulang-pula nga mga mare, kung may laki na nga lang itong sigail pwede niya nga tong kaining hilaw. Sabi kasi ni mama noon, dati nga daw meron nga siyang alagang bata, kinakain nga daw tong hilaw habang naghihiwa siya para sa ulam. Kaya lang 6 na buwan pa nga bago kumain nga itong sigail.
Pero ilang buwan na nga lang mga mare. Sa totoo lang, na-excite na nga rin ako. Kasi parang kailan lang nasa tiyan ko, ngayon ilang buwan na lang ay pwede na nga siyang kumain. Ito nga rin yung sinasabi ko sa inyo na maglalagay nga sila ng tubig paano gusto na mag-swimming nga ng mga itik nga natin. Tayo nga mga tao mga mare, sobrang init, parang gusto mo nga pumunta ng dagat, ng swimming pool. Ito ba kayang itik natin na mahilig naman talaga sa tubig? Si tatay nga ay namitas na nga rin dito ang mga maring upo, paano meron na rin ditong bunga sa may ilalim nga ng itik natin. Meron pa nga rin ditong nagtatago na patola, ibang patola to mga mare, yung matalim. Maikwento ko nga lang sa inyo, bata pa ako nito, inutusan ako ni tatay magluto nga ng patola, nakalimutan kong balatan, akala ko ang palaya. Hiniwa ko nga lang siya mga maring pabilog, kaya nagulat nga si tatay na may balat pa nga. Pero eto nga yun mga mare, sobrang talim din kasi ng balat nga nito. Pero kasi mas gusto nga namin yung totoong patola o yung ibang patola nga mga mare. Kayo ba, ano mas gusto nyo, yung patolang ganito, yung patolang nga mga maring kinukuskus lang yung balat? Ito nga si Mata, nagpapalambing na naman nga, at eto na nga yung mga itik nagsipaglusong na nga dito. Aba, hindi naman halatang tuwang-tuwa yung mga itik, tinan nyo oh. Manapa nga yung itik nga natin, may swimming pool, tayo wala. Pero meron naman tayo dito ng swimming pool mga mare, libre lang yung sapa. Bigla ko tuloy na miss nga yung pangingisda nga ni tatay. Siguro kapag tag-ulan makakapangisda nga ulit dito. Kinahapunan naman nga mga mare, umalis na naman nga kami. Kaya nasasabihan nga akong tamad kung saan tayo pumupunta para sa negosyo. Doon mo talagang masasabi na hindi nga madali magkaroon ng sariling negosyo. Abay, paglalakad pa nga lang ng mga permit ay sakit na sa ulo. Pero kahit ganon, at least meron tayong natututunan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.